Tampok sa pambungad na eksena ang isang 16 na taong gulang na si Max, na kasalukuyang nasa opisina ng psychiatrist. Ang batang lalaki ay may kakaibang kondisyon. Ang mga taong nakakakita sa kanyang mukha ay namamatay kaagad. Dahil dito, tinakpan niya ng puting benda ang kanyang buong mukha. Ipinaliwanag niya ang bagay sa psychiatrist. Sinabi na ang kanyang kondisyon ay nagmula sa kanyang kapanganakan. Sa oras ng kanyang panganganak, ang mga doktor at nurse ay namangha sa hitsura ng kanyang mukha, at ilang sandali pa, lahat sila ay namatay. Gayunpaman, hindi ito isang masakit ng kamatayan, kundi isang masaya at kasiyasyang kamatayan. Malamang na napakaganda ng kanyang mukha, kaya nagdudulot ito ng pag-akyat sa mga hormone na agad na nagtatapos sa buhay ng isang tao. Dahil dito, kinailangan ng mga magulang ni Max na lumipat sa isang mas liblib na bayan. Siya ay nag-aaral din sa bahay upang protektahan ang kanyang sarili at ang iba pang mga bata. Gayunpaman, ang kanyang pambihirang kakayahan ay nagpaparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan dahil ang tanging mga tao na hindi apektado nito ay ang kanyang mga magulang. Hindi naniniwala ang psychiatrist sa kanyang kwento, kaya hiniling niya sa bata na tanggalin ang kanyang salaming pang-araw at benda. At sa sandaling gawin yon ni Max, siya ay pumanaw. Hindi nagtagal, nagpakita ang mga pulis, ngunit hindi nila basta-basta madakip ang bata dahil sa pagpapakita ng kanyang mukha. Bilang resulta, siya gaya ng dati ay inilabas ng walang anumang problema. Sa bahay, si Max ay binisita ng kanyang nag-iisang kaibigan, si Dan. Habang magkasama silang nanananghalian, hiniling ng mga magulang ni Max kay Dan na mag-sign up para sa ilang app sa pakikipag-date para kay Max para makapagsimula siyang lumabas sa halip na manatili sa loob ng bahay araw-araw. Nang maglaon, hiniling ni Max sa kanyang kaibigan na hampasin siya ng laryo at sirain ang kanyang mukha na maaaring hindi paganahin ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, sinabi ni Dan na hindi ito magiging epektibo, na nagpapaalala sa kanya kung paano nila sinubukan yon kanina gamit ang martilyo. Nang ipilit ni Max, sinuntok siya ng kanyang kaibigan sa kanyang mukha, dahilan para dumugo ang kanyang ilong. Naramdaman ng kalungkutan ni Max, nag-set up si Dan ng date para sa kanya sa araw ng mga puso. Nakilala nila ang isang batang babae na nagngangalang Erica sa isang restaurant, ngunit halatang hindi siya komportable sa hitsura ni Max. Upang masira ang yelo, binigyan niya siya ng isang maliit na regalo, isang panyo na natahi sa sarili na may pangalan nito. Sinusubukan din niyang purihin at ligawan siya, ngunit mukhang hindi interesado ang babae. Makalipas ang ilang sandali, nagambala sila ng dating kasintahan ni Erica, si Greg, na mukhang isang matigas, nakakatakot at agresibong lalaki. Sinimulan niyang pagtawanan ang hitsura ni Max at kahit sinasalakay niya ito ng walang malinaw na dahilan. Sa kabila ng kahihiyan sa harap ng lahat, sinubukan ni Max na makipagkita kay Erica sa ibang araw, ngunit tumanggi siya at lumayo. Dahil sa lahat ng ito, dumaranas ng mental breakdown si Max. Naglalakad siya papunta sa isang tulay na may balak na gawin ang hindi maisip. Pero bago pa man siya makagawa ng ganoong kadrastikong hakbang, nilapitan siya ng isang batang babae na nagngangalang Alex. Nakakagulat na iminumungkahi niya na dapat siyang pumunta sa isang mas mataas na tulay kung talagang gusto niyang mamatay. Galit na sinisigawan siya ni Max dahil sa pagbibigay ng ganoong payo sa isang taong nasa mahirap na kalagayan. Bilang tugon, mahinahong sinabi ni Alex na alam niyang hindi siya tatalon. Habang sila ay nag-uusap, ibinunyag ni Max ang kanyang mga problema at ipinahayag ang kanyang nais na mamuhay ng normal. Nang maramdaman ang kanyang nalulumbay na buhay, dinala siya ni Alex sa isang retirement home kung saan siya nagboluntaryo. Doon, ipinakilala niya siya sa kanyang matatandang kaibigan, si Esther, na nakikipaglaban sa Alzheimer's disease, at si Rosemary, na may nakamamatay na sakit. Buong araw silang nakikipag-usap sa kanila, na nagpapasaya kay Max. Bago sila maghiwalay, tinanong niya si Alex kung maaari silang magkita muli. Nakalulungkot, tinalikuran siya nito at umalis. Kinabukasan, ipinagtapat ni Max kay Dan ang tungkol kay Alex at ipinahayag ang pananabik na makita siyang muli. Nang marinig ito, iminumungkahi ni Dan na pumunta siya sa parehong lugar kung saan sila unang nagkita at hintayin siya doon. Sa pagsunod sa payo ng kanyang kaibigan, umalis si Max at hinihintay siya sa hintuan ng bus malapit sa tulay. Sa kabutihang palad, nakita niya itong muli at nakumbinsi itong gumugol ng mas maraming oras sa kanya.
Kasunod nito, pumunta ang dalawa sa isang tindahan kung saan sila bumili ng maraming candy para matupad ang isa sa mga pangarap ni Max na lumangoy sa kanila. Pagkatapos ay pinupuno nila ang kanyang bathtub ng mga candy at umupo dito. Mula sa puntong ito, magsisimulang magbonding ang dalawa. Pagkatapos ay ibinahagi ni Max sa kanya ang kanyang pambihirang kondisyon, ngunit mukhang hindi siya apektado, hindi katulad ng iba. Kaugnay nito, ibinunyag din ni Alex ang tungkol sa kanyang pambihirang sakit na cardiovascular kung saan lumalaki ang kanyang puso sa tuwing nagpapakita o nakakaramdam siya ng anumang emosyon. Ipinapakita rin niya sa kanya kung paano siya nagsusuot ng device na sumusubaybay sa kanyang puso sa bawat oras. Ngunit dahil ang kanyang kondisyon ay kasalukuyang stable, sinabi niya na walang dapat ipag-alala. Sa paglipas ng mga araw, nagsisimula silang maging mas malapit at talagang tila nag-i-enjoy sa pagsasamahan ng isa't isa. Isang araw, pumunta ang dalawa sa isang bulwagan ng sinihan kung saan sila nag-enjoy sa isang pelikula habang naglalasing din kinagabihan. Inihatid ni Alex si Max sa bahay at niyaya niya itong pumasok. Habang nasa kanyang silid, tinanong siya nito tungkol sa bumbilya sa kanyang jacket. Ipinaliwanag ni Alex na ito ay isang mapanganib na indikator na lumiliwanag kapag lumala ang kanyang kondisyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tinanggal ni Alex ang kanyang salaming pang-araw at tumingin sa kanyang mga mata. Natatakot si Max na mamatay siya, ngunit nakakagulat na walang nangyari. Malamang, kailangang makita ng isang tao ang kanyang buong mukha para mapunta sa ganoong kapalaran. Sa sandaling iyon, umuwi ang mga magulang ni Max at tuwang-tuwa silang makitang sa wakas ay magkakaroon na ng babae ang kanilang anak. Ipinakilala rin nila ang isang exchange student na nagngangalang Yushin na mananatili sa kanila hanggang sa makatapos siya ng kanyang pag-aaral. Sinabi nila kay Max na kaibiganin siya, ngunit mukhang hindi siya interesadong gawin yon. Kinabukasan, nagpaplano sina Max, Alex, Dan, at ang kanyang kasintahan ng isang forest camping trip. Hiniling ng nanay ni Max na kunin din si Yushin. Nag-aalangan ang batang lalaki tungkol dito, ngunit sa patuloy na pagpipilit, pumayag siya. Nang maglaon, habang naglalakad sila sa kakahuyan, nagkaroon ng menor de edad na pinsala si Alex, nagkamot siya ng sanga. Nang makita ito, pinunit ni Max ang isang piraso ng kanyang benda sa mukha at ibinalot ito sa kanyang sugat. Ang kanyang pagkilos ay nagpaparamdam sa kanya na mahal siya, na talagang hindi maganda para sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi, lahat sila ay nag-set up ng bonfire at kampo. Sa panahong ito, ipinahayag ni Alex ang kanyang pagnanais na makita ang mukha ni Max, kaya dinala niya ito sa ilalim ng kumot, tinakpan ang kanyang mga mata ng benda, at hinayaan siyang maramdaman ang kanyang mukha. Nagiging romantiko ang sandali at nauwi sila sa paghalik. Sa susunod na eksena, binisita ni Max at Alex ang retirement home para lang malaman na si Rosemary ay nasa critical na yugto ng kanyang buhay. Sa nakikitang paghihirap ng matandang babae, hindi na napigilan ni Alex ang kanyang mga luha na masama na naman sa kanyang kalusugan. Bilang resulta, lumabas siya ng kwarto na sinundan ni Max. Pagkatapos, ibinunyag ni Alex na labis na naghihirap si Rosemary at sinusubukan ng nursing home ang lahat para iligtas siya sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa ilang mga medical na device na lalong nagpahirap sa kanya. Dahil dito, hiniling niya sa kanya na tanggalin ang kanyang benda sa mukha at ipakita ang kanyang mukha kay Rosemary. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang magdusa ng husto ang matandang babae at maaaring mamatay ng payapa. Sa una ay nag-aalangan si Max ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti, pumayag siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng ward at inihayag ang kanyang mukha, hinahayaan siyang mamatay ng masaya. Lumipas ang oras at palalim ng palalim ang relasyon ni Max at Alex. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagsimulang magbago ang mga bagay nang huminto si Alex sa pagsagot sa kanyang mga text at tawag sa telepono. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya ang isang nag-aalalang Max na pumunta sa kanyang lugar. Pagdating doon, nalaman niya na dinoble ng doktor ang kanyang dosis ng gamot dahil lumalaki ang kanyang puso. Nang marinig ito, sinisisi ni Max ang kanyang sarili dahil marami silang nagkikita. Tinatanong niya kung may magagawa ba siya para sa kanya, kung saan hiniling niya sa kanya na dalhin siya sa isang party. Bilang pagsunod sa kahilingan, dinala siya ni Max sa isang party kung saan naroroon din si Dan kasama ang kanyang bagong girlfriend. Sa una, masigla ang kapaligiran habang sila ay sumasayaw at ninanamnam ang sandali.
Di nagtagal, ang kanta ay nagbago sa isang romantikong kanta na nag-udyok sa kanila na magsimula ng isang romantikong sayaw. Dahil dito, tumibok ng napakabilis ang puso ni Alex, kaya hindi siya mapalagay. Kapag nagsimula siyang dumugo mula sa kanyang ilong, nagdahilan siya at nagmamadaling pumunta sa banyo. Ngayong nag-iisa na si Max, sumama sa kanya si Dan at ang kanyang girlfriend. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan sila ng dating kasintahan ni Erica at ng kanyang mga anak. Minsan pa, binubuli ng agresibong lalaki si Max at tinatanggal pa niya ang kanyang face mask. Nakita ng kasintahan ni Dan ang kanyang mukha, na humahantong sa kanyang kalunos-lunos na pagkamatay. Di nagtagal, dumating ang pulis sa pinangyarihan at inaresto si Max. Habang naglalakad patungo sa sasakyan ng pulis, napansin ni Max si Alex na dinadala sa ambulansya dahil tila lumala ng husto ang kanyang kalusugan. Pagkatapos gumugol ng isang araw sa bilangguan, kahit papaano ay nakapiyansa si Max at nagmadali siyang pumunta sa ospital para makita ang kanyang kasintahan. Doon, nalaman niyang palaging mamamatay si Alex. Ang mga gamot na iniinom niya ay para lamang pigilan ang kanyang emosyon. Ngunit dahil nagsimula siyang mahulog sa kanya, kusang loob niyang itataya ang kanyang buhay para makaranas ng mga emosyon dahil kung saan huminto siya sa pag-inom ng mga gamot. Ngayong nasa huling yugto na siya, ginagawa niya ang kanyang huling hiling na makita ang mukha nito, mamatay ng payapa. Si Max, na hindi siya pakakawalan, ay nagagalit dito at sinasabing hindi niya mauunawaan ang pakiramdam na makitang may namatay bago siya. Tumanggi siyang tuparin ang kahilingan nito at lumabas na siya. Umuwi si Max at sinubukang sirain ang kanyang mukha gamit ang laryo. Gayunpaman, pinipigilan siya ng kanyang mga magulang, at kahit papaano ay napatahimik siya sa pamamagitan ng isang nakaaaliw na yakap. Kasabay nito, ang pusa ni Yushin ay pumasok sa silid at nakita ang kanyang mukha. Dahil dito, ito ay namamatay din mula sa araw na ito. Hindi na siya nakikita ni Max, na naiinis sa kahilingan ni Alex, at hindi na rin sinasagot ang mga tawag at text niya. Isang araw, nakipagkita si Max kay Dan at nagtapat sa kanya tungkol sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Inihayag niya ang tungkol sa kritikal na kondisyon ni Alex at ang kahilingan nito. Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Dan kung bakit hindi niya ito pinapansin kahit alam niyang may sakit siya. Hiniling niya sa kanya na manatili sa kanya, na itinuturo na maaaring mawalan pa siya ng pagkakataong magpaalam sa kanya. Mukhang may tamang epekto kay Max ang kanyang mga salita, at sa huli ay nagpasya siyang makipagkita dito. Kinabukasan, pumunta si Max sa ospital at sinimulang palamutihan ang wardroom ni Alex gamit ang lahat ng kanyang ginawang kamay. Humihingi rin siya ng paumanhin sa paglayo sa kanya, na ipinagtapat na hindi pa siya handang harapin ang posibilidad na mawala siya. Ngayong naiintindihan na niya ang kanyang sakit, sa wakas ay pumayag siyang tuparin ang kanyang naunang kahilingan. Pagkatapos ay tinanggal niya ang benda sa mukha at humiga sa tabi niya. Bago tumingin sa kanya, yumuko siya at nagbahagi ng romantikong halik. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa mukha nito, ngunit hindi talaga siya nito pinapatay. Gayunpaman, nagdudulot ito sa kanya ng kagalakan na may negatibong epekto sa kanyang puso na nagiging sanhi ng paglala ng kanyang kondisyon. Agad na ipinatawag ni Max ang mga doktor na pinamamahalaang patatagin siya sa ngayon. Pagkatapos ay mananatili siya sa tabi nito sa buong gabi hanggang sa tuluyang mamatay ito sa kanyang karamdaman. Sa susunod na eksena, makikita natin ang nasalantang Max na dumalo sa libing ni Alex. Sa paglaon, pumunta siya sa parehong tulay kung saan niya unang nakilala siya. May hawak siyang sobre na may nakasulat na pangalan ni Alex. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang paboritong chocolate dito at itinapon ito sa ilog. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga kaso ng pagpatay kay Max ay ibinaba ng korte dahil pinatutunayan ng forensic na ebidensya na ang kasintahan ni Dan ay namatay sa natural na kamatayan. Unti-unting bumabawi, nagsimulang maging positibo ang buhay ni Max, at unti-unting naglalaho ang masasamang pakiramdam. Upang parangalan si Alex, binibisita niya ang retirement home paminsan-minsan at gumugugol ng oras kasama si Esther. Sa kalaunan, nakahanap si Max ng tamang paraan upang magamit ang kanyang natatanging kakayahan. Ibinibigay niya ang euthanasia sa mga humihiling nito para matingnan nila ang kanyang mukha at mamatay ng masaya at mapayapa.
Nagtatapos ang pelikula, habang isinalaysay ni Max na ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya kay Alex ay ang kanyang mukha ay hindi nakamamatay sa mga taong nagmamahal sa kanya nang walang kondisyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.